Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arraignment para kay dating Senador Bong Revilla at mga kapwa niya akusado sa kasong malversation of public funds. Kaugnayan sa halos 93 million pesos na go sumunong flood control project sa Pandi, Bulacan. Itinakda sana silang basahan ng sakdal ngayong umaga, pero dahil sa mga mosyon ng ilang akusado, inilipat ito sa February 9. May hanggang January 28 ang prosekusyon para magkomento sa mga mosyon ng mga akusado. Ang iba pang detalye, ihahatid namin maya-maya lang. Muling tinamaan ng andap o frost ang ilang panig ng Benguet. Namumuti na ang mga damo at halaman doon dahil sa mga nakabalot na yelo. Higit na inaalala ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim gaya ng repolyo. Maagap naman sila at naisasalba pa ang ilang pananim. Kaninang umaga, bumagsak pa sa 13 degrees Celsius ang minimum temperature sa La Trinidad, Benguet ayon sa Pag-asa. Sumadsad naman sa 10.6 degrees Celsius ang minimum temperature sa Baguio City. Yan ang bagong record sa City of Pines ngayong amihan season. Dito sa Quezon City, 20.1 degrees Celsius ang pinakamalamig na temperatura kanina. Buong bansa ngayon ang apektado ng malamig na hanging amihan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong bansa kasama ang Metro Manila ang magkakaroon ng maayos na panahon maliban sa posibleng mahihinang ulan sa ilang lugar. Wala pa rin epekto sa lagay ng ating panahon ang binabantayang low pressure area na dating Bagyong Ada. Sa mga susunod na oras, posibleng malusaw ito o mag-dissipate ayon sa Pag-asa. Bumaba naman ang tsansa ng isa pang LPA sa Pacific Ocean na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa ibang balita, 6 na milyong pisong halaga ng mga alahas at pera ang natangay ng mga nang-hijack at nang-hold up umano sa isang content creator at seller ng ginto. Ligtas ang biktima at 3 niyang kasama. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Pasado alas 10 ng gabi nitong Miyerkules nang huminto ang dalawang SUV na yan sa Tejeron Street, Barangay 792 sa Santa Ana, Maynila. Bumaba mula sa puting SUV ang driver at isang lalaki habang may bitbit na tila mahabang bagay na nakabalot ng tela. Lumipas na ang ilang minuto, hindi pa rin bumabalik ang dalawa hanggang sa mag-traffic na sa lugar. Dumating ang mga taga-barangay. Nagtaka sila kung bakit iniwan lang ang puting SUV na nakahambalang sa kalsada. Ayon sa barangay, isang mag-asawang nakakita na sumakay sa itim na SUV ang dalawa. Kumanan dito sa may A. Francisco, dire-diretso na. Yung kwento niya parang iba yung parang natatakot siya. So yun, kaya tawag tayo agad ng backup sa kapulisan natin. Bali nakita natin may parang cable tie na pula doon sa may lapag. Tapos yung dalawang tsinelas doon sa may driver seat. Maya-maya, may kita sa video ang pagdating ng napakaraming pulis mula sa Manila Police District at Pasay City Police Station. Sinusundan daw nila ang puting SUV na hinijak umano ng dalawang armadong lalaki sa Barangay 190 Pasay City. Sakay nito noong una ang 4 na biktima kabilang ang 24 anyos na content creator at seller ng ginto. Yung sasakyan po ng mga biktima po natin, biglang hinarang ng mga suspects. Then yung driver at saka yung pasahero dito sa harap nakatakas. So dalawa na lang yung natitira dito sa likod. So yun ang kinumando ngayon ng mga suspect natin. Nakahingi ng tulong sa mga otoridad ang dalawang nakatakas na biktima kaya nagsagawa ng dragnet operation ng mga pulis. Sa tulong ng GPS sa sasakyan ng mga biktima, na-trace na nagpaikot-ikot ang SUV hanggang sa nakarating sila sa Santa Ana, Maynila. Nakatsyempo naman daw ang dalawang biktimang nasa SUV kaya sila nakatakas. Nung ililipat na sila sa ibang sasakyan, tama-tama na nila sa na-check nila na hindi nakalak. So doon na sila nagpulasan. Itong mga biktima natin, ito talaga yung kanilang negosyo, yung mag-trade-in ng mga gold. Natangay na mga salarin ang nasa 6 na milyong pisong halaga ng alahas at pera. Makalipas lang ang ilang oras, Ito, yung nakabukas na yan, natunton ng pulisya sa isang resort sa Barangay Pansol sa Calamba, Laguna ang mga sospek. Pasitingan.
Nahuli ang 22 anyos na lalaki na sinasabing driver ng itim na SUV kung saan nabawi ang ilang alahas at pera. Isang granada rin ang nakuha sa kanya. Pero wala na noong mga oras na yon ang ibang kasabwat umanong mga lalaki. Sa CCTV ng resort may kita ang kanya mga kasama habang kumakain at pinagpapartehan daw ang kanilang nakuha sa mga biktima. Sabi ng pulisya, tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng 6 sa 10 sospek. 2 rito ay SK chairman at kagawad pa raw ng isang barangay sa Pasay. Lumalabas sa investigasyon na ilan sa mga sospek ay kakilala na mga biktima. Ito na raw ang ika-5 beses na nagawa ng mga sospek ang kaparehong krimen sa iba't ibang lalawigan. Sinubukan naman namin hinga ng pahayag ang nahuling sospek. Sagot niya, Sa korte na lang po ako magpapaliwanag, sir. baharap ang mga sospek sa patong-patong na reklamo na robbery, paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at illegal possession of explosives. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa mga probinsya. Sa Peñaranda, Nueva Ecija, nahuli kamang pamamaril ng isang lalaki sa nakaaway niyang kapwa magsasaka. Cecil, kumusta yung biktima? Rafi, ligtas naman ang biktima na siya mismong kumukuha ng video. Nananakot, porkit may baril. Punutin mo, sige! Oh! Oh! Hinabol ng pamamaril ng sospek ang biktima sa isang bukid sa Barangay Poblacion 1. Hindi tinamaan ang biktima. Naaresto kalaunan ang sospek at nakuha sa kanya ang baril na wala palang lisensya. Batay sa investigasyon, away sa sinasakang lupa ang ugat ng alitan. Sinampahan na ng reklamong attempted homicide ang sospek at hiwalay pang reklamo kaugnay sa hindi lisensyadong baril. Walang pahayag ang mga sangkot. 15 sospek ang naaresto sa drug buy-bust operation sa Santa Rosa, Laguna. Nahuli sila sa isang hinihinalang drug den sa Barangay Dita. Nakumpiska sa kanila ang ilang sachet ng hinihinalang shabu at iba't ibang drug paraphernalia. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Walang pahayag ang mga sospek. Abiso po sa mga motorista, may nakaambang dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, humigit kumulang 5 centavos kada litro ang inaasahang rollback sa gasolina. Taas presyo naman na nasa 80 centavos kada litro ang makikita para sa diesel, habang 45 centavos naman sa kerosene. Posible pang magbago yan depende sa kalakalan ngayong Biyernes. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto sa presyuhan ang tensyon sa pagitan ng ilang bansa at ang inaasahang pagsigla ng demand para sa produktong petrolyo sa China. Magandang balita sa mga kasambahay sa Metro Manila. May 800 pisong dagdag sa inyong buwanang sahod simula po sa February 7. Mula 7,000 pesos, 7,800 pesos na ang buwanang minimum wage ng mga kasambahay sa NCR. Ayon sa Department of Labor and Employment NCR, ikinonsidera nila sa desisyon ang inflation rate at dagdag gastusin ng mga kasambahay. Magsasagawa sila ng information drive kaugnay nito. Paalala nila, sundin ng mga employer ang bagong pasahod dahil maaari silang maharap sa multa at parusa kung hindi sumunod dito. Labinlima na ang gold medal ng Pilipinas sa 13th ASEAN Para Games. Kabilang dyan ang gold medal ni Ernie Gawilan sa men's 400-meter freestyle S7 sa swimming. Gold medalist din ang kapwa-swimmer niya ang si Angel Otom sa women's 50-meter backstroke S4, S5. Pati na si Gary Behino para naman sa men's 400-meter freestyle S6. May ginto rin ng Pilipinas sa long jump, fencing, pati na athletics. Bukod sa gold medals, may 15 na ring silver ang Pilipinas at 14 na bronze. Happy Friday mga mare at pare, kilig ang hatid ng kapuso couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos sa bagong music video ng OPM band na Ben and Ben. Yan ang bagong single ng banda na Duyan. Sa video kita ang mga pagsubok na nararanasan ng mga couple.
May behind-the-scene photos pa na wedding ang tema. Kwento sa akin ng Ben and Ben, very fitting sa Gabriel ang music video na bumida na rin sa nauna nilang music videos. Sinulat ni Miguel Benjamin ang duyan para sa kanyang wifey at kinanta niya sa kanilang wedding noong 2023. Nililis yan kahapon at nataon sa 30th birthday ni Khalil. Sa social media, may sweet message pa ang girlfriend niyang si Gabby with matching photos from past birthdays ni Khalil. Yan ang aktual na pagsagip sa mga sakay ng isang Caterpillar ride na nadiskaril sa Santa Maria, Bulacan. Sa investigasyon ng pulisya, pahinto na dapat ang takbo ng Caterpillar ride nang bigla itong bumilis ulit at nagkaaberya. 3 ang sugatan, kabilang ang lalaking 4 na taong gulang. Nakalabas na sa ospital ang bata at ang 47 anyos na lalaki na tinamaan ng bagon. Ang babaeng sugatan nasa ospital pa habang hinihintay ang resulta ng kanyang CT scan. Tumanggi magbigay ng anumang pahayag ang operator at may-ari ng perya. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang mga sugatan at may-ari ng perya na nangakong sasagutin ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng mga biktima. Ipinasara muna ng LGU ang perya habang iniimbestigahan ang kaligtasan ng mga atraksyon nito. Arestado sa Quezon City ang isang lalaking matapos umanong magpaputok ng baril. Inamin niyang sa kanya ang baril na hindi lisensyado pero hindi raw siya ang nagpaputok noon. Balita hatid ni James Agustin. Walang kawalang 42 anyos sa lalaking construction worker matapos mahulihan ng baril sa barangay Tandang Sora, Quezon City. Bago niya nakatanggap daw ng reklamo ang Talipapa Police Station na nagpapaputok ng baril ang suspect sa lugar. Kami po ay nag-conduct ng casing and surveillance with the follow-up operatives. Doon po ay naktuhan at nakita na may hawak-hawak na baril at kinakalikot po ito. At nung hinanapan po siya ng lisensya at kaukulang dokumento sa kanyang baril, ay wala po siyang naipakita. Nakuha sa suspect ang isang caliber 22 revolver na kargado ng bala. Inaalam na ng pulisya kung saan ito nabili ng suspect. Isinumiti na rin ang baril sa crime laboratory. Ang baril po na nakuha sa kanya ay nasabit na namin for firearms verification and ballistic examination para ma-check po kung nagamit ito sa ibang krimen. Aminado ang suspect na sa kanya nakuha ang baril pero hindi raw siya nagpaputok nito. For protection. Sa kawin ng mga tropa. Pero nagpaputok daw kayo ng baril. Kasamahan ko po yun. Sa record ng pulisya, dati nang naresto ang suspect dahil sa pagsusugal. Ngayon, sinampahan naman siya ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukas man sa pakikipagnegosasyon kay dating Congressman Zaldico, ipinuubayan na raw ng Malacanang sa ombudsman ang tungkol dyan. Kasunod po yan ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nagparamdam si Ko sa ilang kakilalang pari para makipagdialogo sa gobyerno. Balitang hatid ni Joseph Morong. Yes, we know the exact community where he stays. Hindi lang pwede pumasok parang Forbes Park. Tukoy raw ng DILG kung saan komunidad sa Portugal nananatili ang wanted na si dating Congressman Zaldico. Sinabi ito ni Interior Secretary John Vic Remulla. Pero hindi rin siya lumalabas, ha? Doon yung cooperatives natin. Hindi ko makain sa labas eh. He's a poor man with a lot of money. Sa lahat ng pera niya, wala siyang mabibilang kalayaan. Nauna nang sinabi ng DILG na may paramdam na si Ko na gusto niya makipagdialogo sa gobyerno. Ang Malacanang bukas naman kung gusto makipagnegosasyon ni Ko. Pero ipinauubaya ito ng palasyo sa ombudsman. Ang sabi naman din po, even before ng ombudsman na ang lahat ng proteksyon na kailangan niya ay ibibigay. At kung ito po ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open po para malaman kung ano ang kanya sasabihin. Yung kay Zaldi, third-hand information yan. Kaibigan ng kaibigan. So it's actually, ang validness on the marites level. No comment naman si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tanungin namin siya tungkol dito. Ayon sa abogado ni dating Congressman Zaldico, kung meron daw mga fillers galing sa kanyang kliyente ay hindi raw ito otorisado.
Sabi ni Atty. Ruy Rondain, sa pagkakaalam niya siya lamang ang otorisadong magsalita para kay Ko at wala pa siyang anumang ipinarating na ganito. Isa si Ko sa mga akusado sa mga kasang graft at malversation kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Bukod sa mga kaso sa Sandigan Bayan, may reklamo ring plunder sa DOJ na inihain ng NBI laban kay Ko. Umuusa din sa DOJ ang mga reklamo laban kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa DOJ, ipatatawag na nila si Estrada na inaasahang maghahain ng kanyang counter affidavit. Si Estrada ay naharap sa plunder complaint sa DOJ. Si Villanueva naman naharap sa ilang reklamo kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at iba pa. Nakapaghain na siya ng counter affidavit sa ibang complaint at humingi naman ng extension hanggang January 26 sa isa pa. Ayon sa DOJ, sa 14 na reklamong hawak nila, may 3 malapit ng isampa sa korte. We have 3 more cases ngayon na ghost projects din which we are expecting to be filed. I'm hoping that it will be finished within the week. No, I'm expecting it to be on my table by the end of the week. And then by next week, there will be filings as against officials of the DPWH in the 1st District of Bulacan. Ayon sa Director General ng Bureau of Corrections, inihanda na nila ang posibleng kulungan ng mga masisintensyahan sa flood control cases. Ang kulungan na tinutukoy niya ang tinawag na Supermax o High Security Prison sa Occidental Mindoro. Ongoing kasi yung Mindoro kasi designated na Supermax. So doon nilalagay lahat yung mga serious heinous crime offenders. First this quarter, matatapos na just in case na kailanganin na maglagay ng facility para doon sa mga involved sa flood control. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, kaugnay sa mga reklamong plunder, malversation at graft na inihain sa Ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte, kausapin natin si dating Senador Antonio Trillanes IV. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo, kasamang Rafi at sa ating mga listeners. Apo, gaano po katibay at may bago po ba kayong ebidensya na hawak at nitong civil society group kaugnay nga sa kasong inihain nyo laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman? Matibay po ang ating ebidensya at dahil ito po yung mga official documents na nakalap nung Quadcom dun sa House of Representatives. At ito ay mga ito yung mga inattach namin as evidence dito sa aming complaint. In addition, doon sa iba rin naming mga nakuhang mga open source documents, kasama na rito yung affidavit ni Mr. Ramil Madriaga na kung saan ay meron siyang allegations na siya yung tumanggap ng pera, yung confidential fund, at siya yung nagbigay na to sa iba't ibang tao. So solid po ito. At may mga nagbibigay pa po ba ng mga ebidensya sa inyo para magamit sa kaso? Yes po, tuloy-tuloy yung aming pag-research, pag-investigate kasi marami talagang offenses na nagawa. Specifically, itong yung 2.7 billion pesos na confidential funds na winaldas din ni Sara Duterte when she was mayor of Davao City. Kasi ang nabigyan lang na atensyon yung 650 million pesos na winaldas niya using fictitious names, mga ghost employees. Pero ganun din ang modus operandi niya doon sa Davao City. Pero 2.7 billion pesos ito in total. Sa mga sinasabi niyo nagbibigay ng tip pa sa inyo, meron ho bang malapit kay Vice President Sara Duterte? Meron po siyang isang undersecretary na nagsabi na sila yung binibigyan ng sobre mismo ni Sara Duterte when she was Secretary of Education. So, ganun po ka-solid yan. At lahat yan ay nakalap during the Quadcom hearing. Bakit po sa Ombudsman at hindi impeachment sa Kamara ang inyo pong inihain? Meron pa rin po magpa-file sa impeachment. Kaso sa February 6 or 9 na magpa-file. Kasi February 6 is a Friday, walang pasok yan sa House. So malamang February 9 na yung filing. Pero ano kasi yan administrative in nature.
ang maximum penalty doon ay matanggalan sa pwesto. Ito pong final namin sa Ombudsman, ito yung may criminal case, meaning pagkakulong ang penalty dito. At may mga kasama dito na kagaya nun, yung mga nung mayor pa siya, ay hindi yon maaring masama as impeachable offense per se, pero mag-i-establish lang ng pattern of behavior. So ito, dalawang kaso ang kakaharapin niya, isa sa ombudsman, isa pa sa impeachment. Mapunta naman po tayo kay Senador De La Rosa. Balak niyo raw po magsampa ng ethics complaint laban kay Senador Bato De La Rosa dahil sa matagal nang hindi pagpasok sa Senado? Opo, within the next few months, we will be filing an ethics case against him kasi tuloy-tuloy yung ang pagpondo ng gobyerno sa kanyang opisina, pero without any reason ay hindi siya pumapasok. So, kailangan yan. When nangyari yan nung panahon ni Senator Ping Lacson, sinutdown yung opisina niya, inabsorb yung mga empleyado nila ng Senate Secretary. Okay. So, I think, nangyari na po yan. So, binibigyan lang pa natin ng ilang buwan pa para lang, hopefully, magbago isip niya at pumasok. Otherwise, dereliction of duty ito. Pero may ganito na ho bang kahalintulad na kaso na isinampa dyan po sa Senado? Although nabanggit nyo nga si Senator Lacson, nagkusa na ang Senado, tama po ba, doon sa pag-dissolve sa kanyang opisina? Yes. Nung nag-absent si Senator Ping Lacson, dahil hinahabol siya ni GMA, ginawan siya ng kung ano-anong kaso rin, so nagtago din siya. So after 9 months, nag-decide yung Senado to shut down his office. Okay. So ayaw naman natin paabuti na ng 9 months, but may mga nauuna pang mga concerns. So siguro within the next few months, pa-file din natin itong ethics case na ito. Ano pong latest na impormasyon nyo kaugnay sa paghanap kay Senador De La Rosa at sa kaugnay na kaso ng Duterte drug war sa ICC? Yan po ay responsibilidad po ng DILG. Kaya nga, kung bawasan siguro ni Secretary John Vic Remulla yung kanyang pagpe-presscon, mas matututukan niya yung paghahanap. Kasi ang dami nang nawawala. Si Bantag, si Leonardo, ito ngayon, si Bato de la Rosa, tapos si Atong Ang. Ang dami nang nawawala, hindi naman nila nahanap. So I hope they're doing his job. Pero kayo po ba nagbibigay din ng impormasyon o tumutulong para makahanap? Dahil alam natin, marami din po kayong mga sources. Yes, may nakukuha tayong mga impormasyon, pinapasa natin yung leads, pero alam nyo, sa dami ng contact niya ni De La Rosa, ni Bato dyan sa PNP, tinitip nililik lang nila So, I think ang pinakang effective dito yung signal intelligence para matrack siya. Kasi he's still communicating with his family. So, ma-trace naman yan. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Si dating Senador Antonio Trillanes IV. Susubukan po namin kunan ng pahayag si DILG Secretary John Vic Remulla sa sinabi ni dating Senator Trillanes. Binabaybay ng siklistang yan ang kalsada sa barangay Igbarawan sa Patnongon, Antique. Maya-maya pa bigla siyang kumaliwa. Sakto namang paparating ang isang rider na hindi na nakaiwas at nasalpok ang siklista. Tumila po ng dalawa na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Walang pahayag ang dalawa na nagkasundo na ayon sa pulisya. Idineklarang persona non grata sa Dumaguete City at naaresto ang isang Estonian vlogger dahil sa umunoy panghaharas niya sa ilang Pinoy. Arestado rin at napipintong ipa-deport ang Russian vlogger na nagbantang manghahawa umano sa Pilipinas ng HIV para lang sa kanyang content. Balitang hatid ni Ian Cruz. Let's spread HIV. Marami ang nabahala sa viral video ng Russian vlogger na ito kung saan nagbanta siyang magkakalat umano sa Pilipinas ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Dahil dito, inaresto at kinasuhan ng DILG ang vlogger na si Nikita Shekov. Nakikita nyo naman
na hindi lang sabi niya ang pagkakalat niya ang kanyang sakit na HIV, minumura pa ang lahat ng Pilipino. Ayan ang nakakapikon. Isinailalim sa HIV test si Shekov. Negative po siya sa HIV, negative po sa lahat ng STD. In other words, nagpapasikat lang, ginagamit ng mga Pilipino. Sinampahan din siya ng deportation case ng Bureau of Immigration. Kung magkaroon po siya ng local case, aantayin po natin na matapos at magkaroon ng resolusyon yung local case na yon. Kung siya po ay hatulan ng korte ng pagkakakulong, we would have to wait po until ma-serve niya yung sentensya dito sa Pilipinas before po natin ma-implement yung deportation. Hindi nagbigay ng pahayag si Shekov sa press con, pero sa isang naunang pahayag, sinabi niyang hindi niya intensyong gumawa ng negatibong content para sa iba. Ginawa lang daw niya ang video dahil sa sinasabi raw ng ilang Pilipino sa kanya. Akala niya magiging meme ito at mag-attract lang ng atensyon, gaya ng magiging reaksyon daw sa ganitong klaseng content kung ginawa ito sa Russia at Amerika. Pero hindi ganun ang naging pagtingin ng mga Pilipino. Nire-respeto raw niya ang kultura ng mga Pinoy. Wala rin daw siyang HIV at wala rin daw siyang intensyong ikalat ito. Bukod kay Shekov, naaresto rin ang Estonian vlogger na si Sim Rosipu matapos ang mga reklamo ng offensive remarks at harassment dahil sa pagkuha umano niya ng video sa mga Pilipino nang walang pahintulot. Idineklara rin siyang persona non grata sa Dumaguete City, Negros Oriental. The guys, they look so monkeys sometimes. Like so monkey face. Umiikot po siya sa Dumaguete at sabi niya at nagbablog siya. Sabi niya na lahat ng Pilipino ay Plano ng BI na ipa-deport ang Estonian vlogger na overstaying na umano ng ilang linggo sa Pilipinas. Dadalhin ng vlogger sa korte at maharap sa paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at paglabag sa Anti-Cybercrime Law. I'm very sad. If somebody was offended, I'm very sorry about this. Maybe my understanding of the situation was wrong. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang alagang aso matapos umanong hampasin ng kahoy ng isang tindero sa Mandawi dito sa Cebu. Sa kuha ng CCTV, makikita ang asong si Cooper na nakahiga sa tabing kalsada. Kwento ng may-ari ng aso, nakalabas ang kanilang aso matapos makawala sa pagkakatali sa kanilang bahay noong January 15. Napadpad si Cooper sa palengke ng Barangay Kanduman. Doon na raw nangyari ang pananakit matapos umanong amuyin at kagatin ng aso ang karton na naglalaman ng mga panindang daing ng tindero. Nagkaharap na sa barangay hall ang dalawang panig at nakatakda ulit mag-usap ngayong araw. Sa iba pang balita, sinampahan ng ethics complaint si Senator J.V. Ejercito na chairman ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Kaugnay po sa reklamong inihain kay Senador Cheese Escudero. Ayon kay Attorney Eldridge Marvin Aceron, hindi umano inaksyonan ni Ejercito ang reklamo kay Escudero. Tungkol po ito sa pagtanggap umano ng senador ng 30 million pesos na campaign donation mula sa isang government contractor noong 2022. Paliwanag naman ni Ejercito, hindi pa maaksyonan ang reklamo kay Escudero dahil hindi pa kumpleto ang miyembro ng komite. Oras na mabuo ang komite, di rin ginila ang mga nakabinbin na reklamo. Haharapin niya rin daw ang reklamo laban sa kanya. At kaugnay po ng balitang yan, kausapin na natin si Senate Committee on Ethics and Privileges Chairman J.V. Ejercito. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Yes, ang magandang tanghali rin, Connie. Opo. Para ho mas maliwanagan po tayong lahat sa isyong ito, maaari ho ba ninyong sabihin kung ano talaga ang estado nito pong sinasabi na pagkakabinbin ng reklamo po nitong si Attorney Aceron? Unang-una po, hindi pa ho na constitute ang Ethics Committee. No? Wala pa ho tayong, hindi pa ito nababasa sa plenary at naaprubahan sa plenary. So, gusto ko man umaksyon, wala pa ho kong miyembro. Kaya, siguro bigyan ko lang kayo ng history. I was designated as chair of the Committee on Ethics
sometime October, one day before mag-adjourn kami. So next day, nag-adjourn na kami. Siyempre, wala pang committee. Tapos pagbalik naman namin, nag-resume kami ng session, November, ano na yan? Budget hearings na. Tapos December, BICAM na. So hindi kami nagkaroon ng pagkakataon mapapobrahan ang constitution ng Ethics Committee dahil hindi kami nagkaroon ng plenary session. We had one plenary session last December but only with the agenda to approve the bicameral conference committee report. Okay. So, hindi ko po yan, wala ho sa aking control kung bakit hindi po nabuo ang Ethics Committee dahil inabot ho ng lahat ng, kumbaga, wrong timing, no? Unang-una, nung na-appoint po ako, adjourn na, tapos nagdumaan ng budget season, dumaan ng BICAM. So, wala pa ho tayong Ethics Committee as of this time. Okay. At kailan ho kaya mabubuo no, ang inyo pong komite sa pag-resume ho ng sesyon sa 26 ho ba? No? Baka po pwede hong malaman kung ilan na ho ang miyembro ninyo? Kompleto na kami sa majority. No? Ang minority na lang, ang hanggang ngayon, may kulang pang nominee. So, yun ang isa pang dilema natin. Hopefully, ang minority leader, Senator Al Cayetano, can submit already the name para makumpleto po natin yung Ethics Committee. So, And I will, the moment makuha ko po yan, I will forward it right away as soon as possible to the Rules Committee para ilagay na sa agenda at maibasa na po ito sa plenary. Ilan pa ho ang kulang sa minority para mabuo po itong komite ninyo? Isa na lang because they are entitled to 2 positions. Tatlo sa majority, dalawa sa minority. Kompleto na po tayo sa majority and the ex officio members. Ang kulang na lang natin isang miyembro ng minority. Okay. At doon po sa inyong komite, una hong isasalang sa ethics complaint ba? Yung kay Senator Escudero o meron pa hong prior na mga nakalinya na? Ay, meron hong mga prior. May mga nauna pa ho dyan, pang-apat pa ho yun. Kaya nga itong gusto ni Aceron, naunahin yung Escudero. Napaka-entitled naman ho niya. We have rules at kahit saan organisasyon, saan man korte, first in, first out po tayo. Kung ano po yung unang na-file, yun po ang unang didinggin. So, first in, first out po tayo. Hindi po just because gusto niyang unahin yung kanya, siya po ang masusunod. Hindi po. We have rules. We're a government of laws. So, susundan po natin to. Senator JV, kanino po yung unang una na ethics complaint kaya? Pasensya na, Connie, hindi ko pwedeng i-divulge kasi unfair naman sa legislators na babanggit yung pangalan and we have to determine first kung may grounds talaga. Kasi hindi naman maganda kung ibabanggit na natin sila na wala naman palang grounds. Kaso, kumbaga, naano na natin, apekto na yung reputasyon po nila. So kung ano po yung may grounds talaga, then we will divulge already yung po mga magpo-prosper na mga Ethics Committee complaint. Okay, I'm just curious, Senator, paano ho kung yung mga miyembro naman ng Ethics Committee ang masampahan din po ng ethics complaint? Paano po yun? Siguro we will just inhibit. In the same case that pinaila na ako nito ni Aceron, I'm the chair. So pag nag-organizational meeting kami, we will just elect a vice chair. Then the vice chair can take over. So siguro gano'n na lang, mag-inhibit na lang kung sino man ang may kaso. Member ng Ethics Committee that magkakaroon po ng kaso o pagpapailan po ng ethics complaint. Ito naman din ho, yung kay Senator Bato de la Rosa, kasi balak din ho ni dating Senador Trillanes na i-filean siya ng ethics complaint, no? Dahil nga sa itinuturing na neglect of duty at grounds for expulsion na daw ang 2 buwan na hindi niya pagdalo sa Senado. Ano po ang inyong sentimiento dyan? Well, according to our Senate President, the only time that you can compel a member if there's magre-require ng quorum. Kumbaga hindi mo pwedeng i-require ang bawat membro. So, yan ang, siyempre, susundin na lang po natin kung ano po ang binanggit ng ating Senate President. So, and according to rules, talagang doon lang mo pwedeng puwersahin o i-compel ang isang miyembro na mag-attend kapag kinakailangan ng quorum. Okay, pero halimbawa po sa kaso po ni Senador Bato de la Rosa,
May pagkakataon ho ba kayo na makausap siya at sabihin na halimbawa kung matuloy nga ho itong kanyang mga complaints sa Senado, paano ho ninyo gagawin kung sakasakali yon, yung communication para makasagot naman siya dito po sa reklamo kung sakasakaling ifa-file na po ni dating Senador Trillanes? Well, wala ring nakakausap sa kay Senator Bato ngayon sa kahit sinong miyembro ng Senado eh. So that will really be a challenge kung talagang magpo-prosper po ito, no? Yung mga kaso, kung yung kaso against him. Pero sa ngayon, wala pa namang complaint at tignan na lang natin kung magiging desisyon ng committee kung nagpa-convene na, no? Dahil hindi ko naman magiging desisyon lamang yan. So kung what's the pleasure of the committee, susundin po natin. At wala din hong may alam sa inyo dyan sa Senado kung nasaan po si Senator Bato? Wala pong may alam eh, kahit sino sa atin. So, okay. Yan ang magiging challenge po natin. Okay. Stable at maayos ang kondisyon ni Kapuso comedian Bubay o Norman Balbuena ayon sa Sparkle GMA Artist Center. Nitong Lunes, biglang nag-collapse si Bubay sa gitna ng kanyang performance sa isang show sa Bansud, Oriental, Mindoro. Sumaklolo naman agad kay Bubay ang isang lalaki at iba pang naroon. Ikinabahala ito ng mga audience na naroon, pati ng mga netizen na nakapanood sa video ng komedyante online. Matapos ang ilang minuto, nakabalik on stage si Bubay kasama si Super Tekla at itinuloy ang show. Kabilang sina Bubay at Tekla sa guest artist sa Basudani Festival. Sabi ng Sparkle, sinusuportahan nila si Bubay sa kanyang recovery ngayon. Grateful din daw si Bubay sa suporta ng fans. May mensahe si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nais umanong mawala siya sa pwesto. Huwag kayo muna masyadong ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. The rumors of my death are highly exaggerated. Kasunod po yan ang pagdala sa kanya sa ospital nitong Miyerkules ng gabi dahil sa masamang pakiramdam. Ayon sa Pangulo, maayos na ang kanyang lagay. Apparently, I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Ayon sa website ng Mayo Clinic na isang non-profit academic medical center sa Amerika, ang diverticulitis ay ang pamamaga ng bahagi ng large intestine na nagdudulot ng matinding pananakit ng tiyan. Sabi ng Pangulo, pinaghihinay-hinay siya ng kanyang doktor pero tila imposible raw ito sa kanyang trabaho. Kahapon may 2 panibagong impeachment complaint na inihain laban sa Pangulo. Mula ito sa grupong Bagong Alyansang Makabayan at mga kaalyado nito, pati sa grupo ng ilang dating opisyal ng gobyerno. Pareho itong hindi tinanggap ng Office of the Secretary General ng Kamara dahil wala raw sa bansa si House Secretary General Cheloy Garafil. Handa naman daw bumalik sa Lunes ang grupong Bayan pero ang grupo ni na dating Representative Mike Defensor pag-aaralan ang mga legal options kaugnay rito kabilang ang pagdulog sa Korte Suprema. Ito na ang mabibilis na balita. Sumiklab ang sunog sa isang residential building sa Barangay Tejeros sa Makati City pasado alas 10 kagabi. Umabot yan sa unang alarma bago naapula bago mag-alas 11 ng gabi. Walang naiulat na sugatan o nasawi sa sunog. Base sa investigasyon, posibleng nagsimula sa second floor ang sunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Aabot sa 20,000 pisong halaga ng pera ang natangay mula sa kantin ng Basak National High School sa Lapu-Lapu, Cebu. Base sa investigasyon, unang nadiskubre ng mga estudyante ang ilang silid-aralan na sira-sira na ang mga gamit. Hindi naman nanakaw ang TV pati na ang laptop ng mga teacher. Ang nawala, ang naipong pera ng canteen in charge. Ayon sa principal, walang CCTV sa ilang bahagi ng paaralan matapos masira noong bagyong Odette. Posibleng dumaan daw sa kisame ng silid-aralan ang mga kawatan. Nadiskubre ring sira ang bahagi ng bakod ng paaralan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Update po tayo sa ipinagpaliban na arraignment kina dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado sa kasong malversation of public funds. Mula po sa Sandigan Bayan, may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki?
ngayon, Connie, ay nandun pa rin sa loob ng korte ng Sandigan Bayan 3rd Division sina dating Senator Bong Revilla at kanyang mga kapwa-akusado. Actually, nagla-lunch na lamang sila. Tapos na yung pagdinig dito sa 3rd Division. Pero dahil meron pa kasing arraignment o nakatakdang pagbasa ng sakdal sa 4th Division naman sa kasong graft, ay hindi na muna sila ibinalik sa Quezon City Jail Male Dormitory at sa halip ay nandito na lang muna sila at hinihintay. Katulad nga ng nabanggit mo, Connie, ay dito nga sa Sandigan Bayan 3rd Division na dumidinig ng kasong malversation case laban kay Revilla, mga kapwa-akusado niya, kaugnay ng kasong di umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan ay napostpone yung arraignment o pagbasa nga ng sakdal. Naghain kasi ng mga musyon, ng mga abogado, ng mga akusado, kaya't sabi ng korte ay re-resolbahin muna ito bago basahan ng sakdal ang mga akusado. Binigyan ng prosekusyon hanggang January 28 para magkomento sa mga musyon ng depensa at pagkatapos nun ay deemed for resolution na. 7 yung musyon ng depensa. Sa panig ni Revilla, ilan sa mga musyon ay motion for reinvestigation o ibalik yung kaso para muling maimbestigahan ng ombudsman. Hinihingi rin nila to quash the information o ibasura yung kaso. Hinihingi rin nila na maisailalim si Revilla sa kustodiya ng PNP sa halip na sa BJMP. So sa ngayon ay mananatili pa rin si Revilla sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Pinaharap pa ng mga mahistrado ang jail warden para tiyaking secured ang dating senador. Sabi ng jail warden sa ngayon ay mag-isa si Revilla sa selda, habang magkasama naman yung 4 na lalaking co-accused sa isang selda. Mag-i-inspection daw yung mga mahistrado na mga kulungan. Gusto rin daw nilang makita ang kalagayan di lamang ng mga akusado dito sa flood control case, kundi ng ibang mga persons deprived of liberty. Dumating si Revilla sa Sandigan Bayan kaninang umaga, mga around 8 o'clock in the morning na naka-yellow t-shirt at brown pants. Ito yung uniforme ng mga PDL sa kustodiya ng BJMP. Naka-handcuff din si Revilla, ang dating senador, pagdating niya ng Sandigan Bayan. Tinanggal na lamang ang handcuff na ito sa loob ng korte. So katulad ng sinabi ko ngayon, kanina, Connie, ay nasa loob lamang ngayon ng korte ng 3rd Division. Itong si Revilla kasamang ibang mga kapwa-akusado. Nagla-lunch lamang dahil hinihintay nila yung nakatakdang 1:30 na arraignment sa 4th Division naman na dumidinig ng kasong graft. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Nakabantay pa rin ang mga otoridad sa nag-aalborotong bulkang Mayon sa Albay. May ayuda na rin para sa mga inilikas na hayop. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, sa tulong ng lokal na pamahalaan ay nailikas na ang mga alagang hayop ng mga magsasaka dito sa Legazpi, Albay. Sa isang malawak na lupain, inilikas ang mga alagang kalabaw, baka sa may barangay Manibit. Kung dati-rati kakaba-kaba ang mga magsasaka dito at mayat-maya ay binabalik-balikan ang kanilang mga alaga sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone, maski mahigpit na ipinagbabawal, ngayon ay makakahinga na sila ng maluwag-luwag. Sagot na daw ng lokal na pamahalaan ang pagbabakuna, pabitamina at pagkain ng mga alaga habang naroroon sila. Bahagi ito ng paghahanda ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kababayan. Patuloy ang pagbuga ng lava dome at lava flow kasama ang panakanakang mahinang strombolian activity. Naitala ang 293 volcanic earthquakes, 224 na pagguho ng bato o rockfall events at 106 pyroclastic density currents o uson. Naobserbahan din ang banaag o crater glow, palatandaan ng aktibong magma sa loob ng bulkan. 3,059 tonelada ang sulfur dioxide emission na naitala kahapon. Naitala rin ang katamtamang pagsingaw na may taas na 100 metro mula sa crater at napapadpad patungong Hilagang Kanluran at Kanlurang Hilagang Kanluran ng lugar. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Habang patuloy po pang tinutugis ang negosyanteng si Atong Ang, nagbigay ng pahayag si Interior Secretary John Vic Remulla kaugnay sa pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon sa kanila. Kung ako mapikon, talaga dadagdagan ko na yan.
Nabanggit ito ni Remulla sa kanyang panayam sa unang balita sa unang hirit. 10 million pesos ang unang inanunsyong reward money ng gobyerno. Sa ngayon, itinuturing pa rin nilang armed and dangerous si Ang. Sabi ni Remulla, hindi raw ito tatanggalin lalo't marami ang bodyguard ni Ang at lahat daw ito ay armado. 5 pa lamang sa 6 na armas ni Ang naisuko sa mga otoridad. Nawawala raw ang natitirang isa pa ayon sa abogado ni Ang. Sabi ng DILG, kailangan nila ng affidavit of loss para mapatunayang nawawala ito. Ito ang GMA Regional TV News. Pasintabi po, may sensitibong detalye ang susunod na balita. Isang bangkay na babae ang natagpuan na nakasilid sa plastic drum sa Antipolo, Rizal. Ayon sa pulisya, nakita ng mga batang nangangalakal ang drum sa bangin sa isang bahagi ng Marcos Highway sa Barangay San Jose. Nang buksan ang drum, doon na tumambad ang duguang katawan na nakabalot sa kahon at sako. May taas na 5 talampakan ng babae, may tattoo sa hita at nakasuot ng puting pang-itaas at maong na short. Patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng biktima. Maaaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng Antipolo Police ang sinumang nawawalan ng kaanak. Ngayong araw na magbubukas ang NCAA Season 101 Women's Volleyball. Unang magtatapat mamaya ang defending champions na Benilde Lady Blazers at ang Mapua Lady Cardinals. Kasunod niya ng Letran Lady Knights at Arellano Lady Chiefs. Mapapanood ang mga laro live sa Heart of Asia, pati sa live stream sa social media ng GMA Sports at NCAA Philippines. Sumentro sa kahalagahan ng mga kwento ang talumpati ni award-winning broadcast journalist Jessica Soho sa 5th Southeast Asia Video Festival for Children sa Bangkok, Thailand. Binigyang diin ni Soho na ang storytelling ay hindi lamang para makapagbigay ng aliw. Pwede rin itong maging kasangkapan at tulay sa pagbabago at mas malalim na pangunawa. Ibinahagi ni Soho ang ilang kwentong itinampok at tumatak sa award-winning GMA Public Affairs show na Kapuso Mo, Jessica Soho. Gaya ng kwento ni Rani Lien, isang malnourished na bata mula sa Bantayan, Cebu, na ang tanging hiling ay masuot uli ang kanyang paboritong bestida. Matapos maere ang kanyang kwento, may mga tumulong kay Rani Lien hanggang sa naging malusog ang kanyang katawan at nasuot na niya ang bestida. Ikunento rin ni Soho ang tungkol sa Australian filmmaker na si Jojo at ang kanyang paghahanap sa kanyang pamilya rito sa Pilipinas. Matapos ang ilang dekada, muling nakapiling ni Jojo ang kanyang biological mother. Sabi ni Soho, sa loob ng 40 taon na pagiging journalist niya, naniniwala siya na mas marami pa rin ang mabubuting tao. Ibinahagi yan ni Soho sa event na dinaluhan ng mga educator, media practitioner, dignitaries at young storyteller. The best stories come from unexpected places and people. Your story should be compelling and make people think, feel, and act if needed. Be good, do good. That will always be the most important lesson of all time. Ni-reveal na ang teaser ng highly anticipated series na The Secrets of Hotel 88 na panibagong collaboration project ng GMA at ABS-CBN. Gusto namin bilhin yung parte. Sino naman nagsabing magbebenta kami? Saksak mo yung pera mo sa baga mo. Don't talk to my sister! Teaser pa lang, ramdam at siksik na sa conflict. Bida sa series ang Batch 1 ng housemates ng PBB Celebrity Collab Edition. Gaya nina Sparkle stars Mika Salamanca, Will Ashley, AZ Martinez, Josh Ford at Dustin Yu. Cast din sa series ang kapamilya stars na sina Brent Manalo, Ralph De Leon, Bianca De Vera Esnier, Clarice De Guzman, Kira Ballinger, Cyril Manabat at River Joseph. At sa dulo ng teaser, tila may sikretong dapat abangan. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.